Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigang gaya ng mga sama apostol, si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinilang mo para makapamahala na may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoon inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ay may sabing, huwag kayong matatakot, at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa inyo. Gagawin kitang tulad ng pag-iik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong igigipin, at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin pagdating ng bagyo. At pakakalatin ang magdiriwang dahil sa akin sa inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo
ang kanilang lalamunan, akong Panginoon na gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel na di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin ng disyerto ay maging tubigan sa tuyong lupain. Ay may batis na masupupungan, ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at cedro, kahoy na olibo at saka merto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila na maunawa na nagbabalagkas at lumikha nito ay ang Panginoong Banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy pupurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya ay banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasanayay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Ang bingit kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya'y nagparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sisingil sa nagawa nating kasalanan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahigayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang gawin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Pagod na ba kayo? Ito marahil mga kapatid, marahil nararanasan natin, kundi man po araw-araw, o may mga piling araw na totoong nakakaranas ng pagkapagod. Maglinis ka ng bahay, asikasuhin mo yung pamilya, ihanda ka ng pangangailangan.
ang katawan natin ay napapagod. Pero hindi lang ang katawan natin napapagod, maging ating kaluluwa nakararanas ng pagkapagod. Paano nga ba nakararanas ng pagkapagod ang ating kaluluwa? Halimbawa po, pag may problema, hindi natin alam kung paano ito susolusyonan. Hindi natin alam kung paano ito haharapin. Paano nga ba napapagod ang ating kaluluwa? Kapag may mga tao araw-araw na kinakailangan nating pakitunguhan, na mahirap ispelengin, mahirap unawain, masakit sa ulo. Minsan maski ang pagdarasal, kung di natin napapasin, baka nagdudulot ito ng pagkapagod sa ating kaluluwa sa papaano ng pamamaraan. Sa sobra-sobra daming debosyon na ginagawa natin, sunod-sunod, na hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita, ano pa bang point ng pagdidebosyon natin? O di kaya, basa tayo ng maraming bagay tungkol sa pananampalataya, pero hanggang doon lang tayo, basa. Pero di natin ito naunawaan. Lahat tayo nakararanas ng pagkapagod. At sa maikling ebanghelyo nating napakinggan, simple lang din naman ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Pero paano ng paglapit? Maring minsan, sa loob ng simbahan, sa loob ng chapel, nakaupo lang. Nakaupo lang. Dinadama yung katahimikan, pinagmamasa ng imahe ng Panginoon. Tahimik. Minsan iyan sapat na para makadama tayo ng kapanatagan ng kalooban. Minsan iyan sapat na para makasumpong tayo ng panibagong lakas mula sa ating Panginoon. Minsan yan din kinakailangan natin. Yung bang umupo lang sa isang tabi, umupo lang, damahin ang presensya ng Diyos. Para siya katahimikan sa pagtigil. Minsan kasi, iniisip natin, pag makikitungo tayo sa Diyos, makikirap tayo sa Diyos, parang ang dami-dami nating gagawin dapat. Kung ano dapat nating sabihin, kung paano tayo haharap sa Kanya, paano posisyon ng katawan. Minsan pagkaganyan, napapagod din tayo. Pero minsan, sapat na yung tumingin lang. Sabi nga ni Saint Therese, ang pananalangin daw ay simpleng pagsulyap sa Diyos. Simpleng pagsulyap sa kadakilaan ng Diyos. At doon, makasusumpong tayo ng kapahingahan. Matuto tayo sa Kanya. Matuto in the sense na makita natin ano yung pinagdaanan ng Panginoon. Ano yung pinagdaanan ng Panginoon. Yung hirap na pinagdaanan niya. Misa kapag talagang na-realize natin yung pinagdaan ng hirap niya, makita natin na ganun pala tayo talaga kamahal ng Diyos. Makikita natin na ganun pala tayo kahalaga sa Diyos. At kapag napagtanto natin kung gaano tayo kamahal at kahalaga sa Diyos, maring minsan mahiya tayo sa nating ginagawa. Pero minsan makakadama tayo ng ibang kasiyahan
kagalakan sa ating puso. Bakit? Kasi alam nating mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Yung mga ganyang bagay, mga kapatid, nakapagdudulot yan ng kapanatagan ng kalooban. Kaya pagka nakadamatay na kapanatagan ng kalooban, may panibagong lakas, may panibagong sigla na mararanasan at mararamdaman ang bawat isa sa atin. Sabi nga po sa ating unang pagbasa, kung titingnan talaga natin, yung unang pagbasa, piniwatig dito yung pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos nung nilikha ang mundo, hindi ito pinabayaan. Para bagang pagkatapos ni Cain, pinagmasdan niya lamang tayo, sa halip, patuloy niyang pinangangalagaan ang lahat ng nilikha niya. Lalatigit tayo mga tao. Lalatigit tayo mga itinuring niyang bilang kanyang mga anak. Mga kapatid, okay lang mapagod. Okay lang. Dahil alam natin, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, para sa katahimikan, walang ginagawa, makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Minsan sapat na yan para may panibagong lakas, may panibagong inspirasyon, may panibagong sigla ang mararanasan natin upang sa gayon, muli ay harapin ang panibagong pagkakataon sa ating buhay. Kung napapagod tayo, lumapit lang tayo sa Panginoon. Amen. Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayo nahihirapan at may pinapasan. Pagiginawain ko kayo. Buong tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kanyang ating pangangailangan. Ating itutugon, Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daang kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinaghihinaang loob, dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapatanagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat ni Josephine Bardos, Thomas at Sally Lizarondo at pamilya, Kim at Badet Laderas at pamilya, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Marjorie Sebastian at Jose Maria Ignacio. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Rafaela Tamalyuan,
Melda Calison, Celi Lizarondo, Lorenzo Halili at Remedios Roque. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Pasensya, Marlon, Angelica, Marieta, Abraham, Antonina, Eleazar, Apolonio, Alfredo, Candido, Soledad, Perfecto, Elena at Father Ray. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin na iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawahin kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, sila inawa ng ang aming pananalig na sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayan mong ditay natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Ambrosio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dinutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio, upang sa lakas loob na pagtakil sa iyong mga landas, kami maging handang nasapin ang iyong piging sa tamis na hindi magwawakas, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mayurin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at makasumpo na kapahingahan sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.
magandang umaga po sa ating lahat.